Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag usab diri sa Barangay Kambayog, ingon mo usab sa mga kasikbit nga kabarangayan among nga silingan ug ingon usab sa tibuok kalibutan. Anian usab kita karon ining matahong matakna sa kabuntagon aron usab among i-share diha kaninyo ang mga healthies may tungod sa maayong panlawas. Sa dili pa sa ngalan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día, labi na gyud diri sa North Central Cebu District Association of Churches, and also sa among mga pinalangga nga mga leaders sa tibok distrito, si Pastor Clyde Putot, ingon usab si Brother Ranel Hihapon, ug ingon man usab ang among mga kaigsunan diri sa CCLTS, among mga pinalangga usab nga mga elders. Ani ang usab kita karon nining matahong matakna sa kabuntagon aron usab magpadayon sa atong programa ang pamalandong may tungod sa maayong panglawas. Unya ay kaduha usab nga programa mausab ang pamalandong may tungod sa kamaturan. Sa dili pa nato sugdan ang atong programa, mag-ampo usab kita. Amahan nga labing balaan Ginoo ning matahong matakna sa kabuntagon, dako kay mong pagpasalamat diha nimo o Lord, ilabi na gyud nini sa laing nga kahigayunan, lain na sab nga kadasig, lain na sab nga paglaom nga among nabatan nining kabuntagon. Samtang magsugod kami Ginoo sa among programa, among giinbitar kanunay ang imong balaang espiritu nga maoy magauban kanamo, moy magahatag kanamo kaalam, ilabi na gyud sa pagsabot sa mga butang. Tudloi kami ning kabuntagon Ginoong Dios ug tabangi usab ang among mga hearers and Facebook followers nga sila Ginoo makasabot usab sa mga mensahe ning kabuntagon. Daghang kay salamat sa pagkamayo ug pasilo ka sa mga sala kining tanan o tugyan tug lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pagasugdan ang atong unang hugna sa atong pagtuon, ang pamalandong sa mayong panlawas. Niini nga kabuntagon mga pinalangga, atong pagatun-an mahitungod sa gitawag nga fiber. Unsa ka importante ang fiber sa aton lawas? Ug asa pod nato makuha ang fiber? No? Ang fiber mga higala, nindot na siya. Kay ngano, mao man na amo tabang sa gitawag nga pag-release sa atong mga hugaw sa aton lawas. So naay mga pagtuon diri sumala sa mga eksperto na gina-explain diri ang may tungod sa gitawag nga fiber, no? Importante ni na masayra nato kining fiber. O unsa ang mga tanom na o mga prutas, mga gulay, o unsa pa diha nga mga source of fiber. So karon ako ihatag sa akong kauban diri ang pagsaysay niini mahitungod sa fiber. Kang Evangelist Jory Propeta. Salamat kayo Evangelist Nunez. So sa dili pa sugdan nato mga kaigsunan, mga higala, duna usa ako'y basahon nga usa ka bersikulo diri sa Biblia, duha ka bersikulo. Gingon pa diri sa Exodus kapitulo 23 bersikulo 25-26. Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and I will give you a full lifespan. So kani nga bersikulo mahigala naghatag na to og katinawan nga ang Ginoo maghatag na to panalangin ilabi na gyud sa insakto nga pagkaon og ingon sa tubig atong ginainom. So nining kabuntagon dunay mga mali labi na gyud pagisgot may tungod sa fiber. So matud pa nila nga ang fiber duna kunoy parte sa pagkaon nga ingon nila nga kuan siya murag tag useless atong lawas. Pero nasayop sila may gala tungod kay hangtod sa 1970s kini nga mga scientists ila na diskubrihan nga kanidi nga klase sa pagkaon
kuan siya, makatabang siya sa tibuok nga lawas. It controls many body processes. O gani, kani nga atong libro nga gigamit, gi-entitled din siya Health Power, Health by Choice, Not by Chance. So, ang mga author ani nila, kini nga libro, mao si Dr. Eileen Ludington o si Dr. Hans Dill. So, matod pa nini nga libro, fiber is the framework of plants. Asa gito makita mahigala sa mga tanom ra gyud. Is the framework of plants because it passes through the body without being absorbed by the blood. So, but pasabot mahigala nga kani nga fiber kung ato ning i-take sa atong lawas, nindot ni siya kay nganuman muagi rin sa lawas na to pero dili mo absorb sa atong dugo. Lisod na guni mahigala kung ang usa nga atong gi-take muuban sa dugo kay i-distribute ni ang dugo mo circulate ni sa tibok lawas na to nya. Kung hugaw ang madala sa dugo, apektado ang mga organ sa atong lawas. Gaingon pa sab diri nga fiber was long thought to be of no value. Matod pa sa uban wala kunoy value. Pero ang fiber mahigala mutabang ni siya removing it from food. However, gingon ri increase the caloric density of food and the efficiency and speed which it was absorbed into the bloodstream. Gingon ri removing fiber from the food also prolong the food shell life. So, nining kamuntagon atong tunan ang kaning gitawag og mga lain-lain nga klase sa fiber. The many kinds of fiber fall into two basic groups. Ang una ni Magala, those that dissolve in water, gitawag siya og soluble fiber. Ang ikaduha Magala, kanang gitawag og insoluble fiber. So unsa man ning gitawag og soluble fiber? Kanang matunaw o madissolve sa tubig. Unya kaning gitawag og insoluble fiber kanang dili ma-dissolve Magala. Pareha ng kamunggay. Sa diha nga mukaon ka kamunggay, inikpagawa sa imong hugaw, kamunggay lang gyapon Evangelist Nunez. So naay daghang makuan nga ma-dissolve gid siya. Gingon diri unsa may mabuhat sa fiber sa tong lawas. Matod pa nini pagtuon, fiber is involved in many of the body's digestive and metabolic processes. Makatabang sa mahigala sa pagtunaw sa mapagkaon diri sa tong lawas, unya makatabang usab kini siya sa metabolic processes. Gingon diri, here are some of them. Ang insoluble fiber absorbs and hold waters. Mo ni siya, mo absorb siya og tubig, unya mugunit sa tubig. Gikan sa kuan siya from 4 to 6 times in its own volume. Gingon diri nga kato nga gitawag og insoluble fiber creating soft spongy masses in the stomach and in the small and large intestines. The result, unsa mang resulta mga higala? Gingon diri a sense of fullness occurs much sooner with low fiber foods, helping to protect against overeating. So mutabang kini mga higala aron dili ta kanang di ta makuan ta masubra nga atong pagkaon and aiding in weight control. Makatabang usab kini ilabi na gyud kung kuan siya kanang dili ta mo tambok, di ba basihan sa atong kaugalingon kung tambok ta kay nganuman ang basihan sa atong lawas may gala kanang naatay may panglawas ilabi na gyud kung masulayan ta kung palitag mo trabaho ta kung di pa ta kutasan. Gingon pa diri the fiber masses acting like soaked up sponges. Gingon diri nga kini siya mopuno sa atong intestine more completely and stimulate them to live activity. Gingon sab diri, instead of idling for several days in the gastrointestinal tract in compacted clumps. So ang kaning mga fiber mutabang ni siya pagpagawa sa mga hugaw kay kanang mga pagkaon nga wala na digest nga nipilit sa imong tinae kaning fiber mutabang siya. Gingon ri as low fiber foods do the spongy masses pass along much more quickly and are evacuated in 36 hours. So nindot kini mahigala kay matod pa sa pagtuon kung mukaon ta og karne moabot ka nag 72 hours nya ang mahitabo ana
murag mapoison na noon ang imong kuan niya, ang imong organ sa imong lawas, labi na gyud ang imong kanang imong large intestine. Unya kini usab mga higala di gini makaayo sa atong lawas. Kay kung once nga mapoison imong lawas nimo, madaot pud ang imong mga organ sa imong lawas. So gingon diri nga ang mga pagkaon nga rich in fiber mo digest sa mo gawas sa imong lawas gikan lang sa 24 hours to 36 hours. Gingon diri, this action cures most constipation. So unsa gani nga kini nga pagkuan kanang kini nga action makatambal siya sa mga tao nga dunay gibati og constipation kanang lisod pagpagawa silang hugaw and significantly relieves problems with hemorrhoids and diverticular disease. So kini usab nga mga pagkaon sama ni mga beans, mga legumes, mga corn o ingon man mga prutas o mga utanon kini siya makatabang nga sa atong dunay problema sa atong lawas ilabi na sa atong intestine kaning gitawag hemorrhoids and diverticular disease. Ngano man because of the shorter transit time, less putrefaction or decomposition of organic material in the intestine. Ngano man tungod kay kumukaon ta ni gud nga klase sa mga utanon makatabang kini labinod sa atong panglawas nato. Dali ta mo decompose or mo release ang atong hugos sa atong lawas. O kini usab siya, of course, and there is less time for carcinogens and other harmful end products of digestion to irritate the bowel walls. So mo ni siya no, makatabang siya nga dili madaot ang atong bowel walls kani atong dapit sa atong kuan nato, muagi ang hugaw. Tungod kay kani ang trabaho sa fiber mao ni ang musilig sa mga hugaw sa lawas. Unya gingon sab diri, the fiber also provides insulation against damaging food residues. Mutabang usad siya mga higala, labi na gyud katong nadaot pinaagi sa atong pangkaon. These fiber-related actions may explain the lower colon cancer rates. So, mo ni siya, kung sa diha nga magkaon ta o mga pagkaon nga rich in fiber, kini usab makatabang ni siya ilabi na gyud kana bitawng ilabi na gyud kasagaran sa mga sakit karon kanang gitawag og colon cancer, kanang colon cancer migala mo sakit sa tinae. Among people with higher fiber intake, so mo ni siya dunay gitawag og study may tungod sa mga tawo nga kusog bukaon og fiber og ingon man tong mga pagkaon nga low in fiber diets. So kwanto nga dako og posibilidad tendensiya nga ang katong kusog bukaon og pagkaon nga rich in fiber kuan siya dugay murag gamay ang posibilidad nga makabaton sa colon cancer. Matod usab diri nga ang fiber also slows down the rate at which nutrients enter the bloodstream. Makatabang gyapon siya nga himay-hinay. Sa unsa nga paagi, this helps smooth out the ups and downs of blood sugar levels. Makatabang ni mahigala o giingon sa libinag mutaas ang atong sugar levels kanitong sugar levels sa atong lawas. Dunam mo sa gitawag og kanang iyang level ginya di kinahanglan mo taas, di po kinahanglan mo ubos siya. O giingon sa diri and provides more consistent energy throughout the day. Stabilize blood sugar, relieves most hypoglycemia or gitawag low blood sugar and aids in the control of diabetes or ang high blood sugar. Makatabang gyapon ni ang fiber nga dili mo ubos ang imong blood sugar, dili sad mo taas ang imong blood sugar. Ya, kani usab gitawag og soluble fiber on the other hand is the type that affects blood cholesterol levels. Ang soluble fiber attaches itself to cholesterol and other byproducts of fat digestion and pulls them right out of the body without soluble. So mo ni siya kaning mga soluble fiber mutabang siya ilabi na gyud katong mga gipantake na to sa lawas nga makapekto nga makabaton ta og diabetes. Karon sa dugang pa ni mga higala, unsaon na to paglikay aning mga meats ug cheeses, ato kining ihatag sa akong kauban nga si Evangelist Nunez. Unsa pa may gawa sa mga soluble fiber, unsa may maggamit aning juices sa atong lawas ug umpa pang mga kasiyuran may tungod sa fiber. So ako ibalik din mo ni Evangelist Nunez. No, daghay mga prutas na hatag ka na to o gitawag nga fiber mga higala, no? Ang mga karne
mga cheese, unsa pa diha nga mga processed food, wala na sila fiber mga higala. Oh, ang taas og fiber usa kining pineapple, kining gitawag nga pinya, kana taas na siya og fiber, no? O uban pa nga mga prutas, o ang prutas ay imong gitawag nga himo nimong juice, no? Taas na siya og fiber. Asa na to makuha ang fiber? Dito gyud sa pagkaon og mga prutas, mga whole grains, vegetables, legumes, beans, lentil, or gitawag nga mga liso-liso. So, pagka naay mga tao nga dili gyud, Brother Jory, dili gyud sila makapag-release. Kaya ang normal good na pag-release hugaw mga higala, sa usa ka adlaw kailangan maka-release tag katulo o kaupat. Oo, kay katulo mata mo kaon. Napagud tay snack, dili lang nang pamahaw, paniudto, panihapon. Kay naa may between meals, no? So, giri ang standard gyud sa pag-release hugaw kana yung maka-release ka og katulo o kaupat. Oo, kay kung makapag-release ang tao og katulo, kaupat sa kadlaw nindot ang response sa imong lawas. Buot pasabot, himsog. So, naa may mga tao na usahay perting lisudas pag-release hugaw, no? Mga samad na lang gud ang mga kuan. Lining sa atong kuan ngano man. Ngano nagalisod man, usahay. Pila pa kaadlaw ang mulabay. Pila pa kaadlaw ang mulabay na dili ka release ang tao. Tapos pag-release ana mga higala, kay balo mo pag-release ana na dapat ma-release na siya. Tulog ka adlaw na siya i-release. Ang imong gikaon karon, mukabat pa nagtulog ka adlaw. Ang imong gikaon katong miaging adlaw mo na imo i-release karon. Pero kung lack of fiber ta mga higala, sa usa ka semana kapila ra gyud maka-release og hugaw, ma-stock na didto. Mao gani kung i-release na nato mga higala, perting humuta. Maglisod pa ta og release ngano man, kay lack man ta og fiber. Di man ta mukaon, di man ta hilig mukaon o gitawag nga mga prutas, mga gitawag nga mga grains, no? O ganang gitawag na mga legumes, beans, lentil. Ingon rin na most people are surprised to learn that animals' food do not contain any fiber. Huwag yung kayo makuha na. Ang makuha lang nato ana, taas na sila kolesterol. Ang makuha nato diha, high blood. Maliban pa na kung double dead na, daghan tay mga makuha diha na sakit. Mao gani sa laing nasod mga higala, ang buhaton sa mga Amerikana o sa uban pa mga bansa na grabe kayo sila kaon og karni. Waay kanon. Ang ilad din to, kuan man, tinapay man, no? Diri sa ato, mountain of rice man. Ida dito, naa sila bisan og karne. Kada buntag ang gihimo nila, no? Mag-juice na sila kanang mga pineapple juice, mga carrots juice, unsa pa. Kabantay mo mga higala? Mag-juice na sila sa buntag para after sa pag-juice nila, unya-unya, mga usa ka oras siguro mulabay, maka-release na sila sugaw. Naay pamaagi mga higala para maka-release na sugaw. Pag mata na tos buntag, mo inom ta og 2 ka basong tubig na warm water. Warm water. Mga usa ka oras ana, kanang warm water imo nang pugaan og
gitawag nga kalamansi, duha ka kalamansi, tutulo ka kalamansi sa duha ka baso, unya mga isa ka oras siguro makarelease na ta sugaw. Ana, makatabang na siya sa release sa ugaw, no? Kay naa may fiber ang kalamansi. Ana. So, ingon dere nga daghay mga commercials TV, commercial sa radyo o sa Facebook niha sa mga pagkaon. Kung imong tan-awon, grabe mukbang. Mukbang. Pero tanawa sunod mga adlaw ana, sila ra gyapon magantos. Unsa may giingon sa mga advertise sa Facebook, sa radyo or sa TV? Crunchy, yummy, sa pa diha, juicy. Oh, mo man na. Tapos pag mukaon ka na, pila ka oras mo donar sa imong lawas? 72 hours. 72 hours. Ang kalisod pa na kung sa panahon na mag-release ka, okay lang unta kung makarelease yun. Ano pag di na ka makarelease kay way fiber? Oh, problema na tana. Dadto dayon ta sa kuan, dadto dayon ta sa atong personal na doktor. Mera ba og libre lang, no? Mera bag libre lang. Makagasto gyud ta. Katawag yun ang doktor, no? Oh. Kana ganing tao mo ospital, ingon na, di gyud ang doktor maingon na, kaon unay mo og mga masustansyang karne. Oh, mga masustansyang kuan, wala gyud. Ang iingon gyud sa unsa gyud giingon sa doktor pag magkasakit ang tao, nay, tay, ate, kuya, kaon pod og mga masustansyang mga prutas, mga gulay. Wa gyud doktor mo ingon na kaon na mo mga masustansyang humba. Kaon na mo mga adobong manok. Masustansya na siya. Wa gyud doktor mo ingon ana. Usa may giingon sa doktor? Nay, tay, kaon na mo og mga masustansyang mga prutas, mga gulay kana. Oh, wa gyud doktor mo ingon na masustansya ng mga karne. So, mao na ang fiber mga higala naa gyud nas makuha sa mga utanon, mga prutas, no? Labi na kung i-juice nato mga higala. Pero naamon gyud pagkakaiba sa juice or sa pag-imong i-masticate o imo siyang kaunon. O daghay mga na may uban na mas maayo nimo na imong i-masticate or napoy uban kung gusto ka ma-digest dayon, imo na lang i-juice or i-blender. Ang uban i-blender man. No? Kay tuaman sa pag imo i-blender, madugmok siya, kasayon ra siya ma-digest sa atong lawas. No? Tapos mo convert tayo na siya og fiber. So ang fiber makuha nato sa mga utanon, sa mga prutas. Oh, kana. Diha sa mga maliban pa mga higala, ang tao maglisod og expose didto o pag-release sa ugaw tungod kay dili lagi pala inom og tubig. Pag-uhawon ang inumon, kadto man dayong magbukal-bukal, kadto man dayong naikulor. Oh, tapos di pag yun mukaon og utanon. Naay mga tao bisan paghigop sabaw di makahigop gamay ra. Nami kaila na di gyud mukaog utanon. Di mukaog higopon mo sabaw. Si kamunggay di gyud mohigop. Awa na. Tuwa na siyuta. Oh. Ang gusto parminti kaunon kanang tuwas Jollibee. Tuwa sa McDo. So, lisod man ang magkinabuhitan nining kalibutan na doon na tayo balatian. So, kining fiber natong gitun-an mga higala, dili ni makatabang sa amo, makatabang ni sa matag usa ka nato para dili ta magkalisod. Kay kung magkabato na ganig kanang mga samad-samad kining sa atong kanaagianan sugaw, mutuotag sa dili mga higala. Mamunay makakos og colon cancer. Oh, nga naman, paggawa sa ugaw, perting
may sagol dugo. Sagol dugo gyud. Ano man, di man ta mo inom og tubig, di man ta mo kaon og taas og fiber. So ang dugang kasayuran ako ihatag sa akong kauban diri. Mo to mahigalan no nga kinahanglan gyud nga part of our diet kinahanglan nga dunay fiber, mga pagkaon nga rich in fiber. Doon na sa diri mahigala nga gingon diri nga beware of meats and cheeses. Mao kini ang tambag nila ni Dr. Eileen Ludington o ni Dr. Hans Diel. They are totally devoid of fiber. Ngano man matud pa sa diri nga libro kani sila wala gislay fiber nya atong hisayran nga ang fiber dako kini siya og tabang sa atong lawas sa tibuok yun nga atong lawas. Gingon diri nga ang gitawag og soluble fiber mao kini ang gitawag plentiful in fruit, beans and oats. So mo ni siya advice usahay man gud kay kung makaon tag oats way lami nya murag di ka mabusog. Mao sa ni Evangelist Nunez nga makaingon sila nga dili na lang. So atong makita mahigala nga ang fiber is abundant in all unrefined plant foods. Mo ni giingon diri. Eating a variety of fruits, whole grains, vegetables and legumes, unsa man mga legumes like beans, lentils, o improvement that unsa sa welcoming yet another exciting shortcut to the good life. So giingon diri nga makatabang kini sa konsya. Lentils, mga peas, assures a plentiful supply of many varieties fiber of the body needs. Gingon pa diri nga kasagaran sa mga tao na sorpresa gid sila may tungod nini. Kanya gingon diri, what about the juicers? Kani mga juicers may gala makatabang gini siya sa atong lawas kaya mga sumala pa sa pagtuon adunay mga tradisyonal nga mga pagtambal nga kung masakit ka iko ra gid siya kana bitang kasagaran man gud ang mga sa lawas sa tao dito na nagtapot ang mga kuan siya kanang dunay mga bukol-bukol na tungod man na sa gipangkaon nato nga wa kagawas na puison atong lawas. So matud pa diri nga kini usab nga juicers makatabang ni ilaginod paglimpyo sa atong lawas. Unya gingon usab diri nga fiber is not something you can sprinkle on a plate of steak and eggs and make it okay. So gingon diri nga kini nga gitawag og fiber, gitawag siya og makatabang usab kini siya sa anti-breast cancer diet. Gingon diri ang breast cancer is a hormonally driven tumor. Kanang mga tumor sa lawas gumikan gina may gala kanang unsa tong gipangkaon labi na gyud nga mga pagkaon nga high in cholesterol nga makadaot sa tong lawas. High in driven in tumor and estrogen is the fuel it needs to grow. When too much estrogen reaches body receptors, the rest of cancer's growth rises. Mo bitan ni may gala nga ang kaning mga adunay breast cancer, the anti-breast cancer diet naagi ni siya may gala includes kini siya sa 30 to 50 grams of fiber. Matag adlaw gyud nga kaunon. Kay ngano man kini mo which interrupts many of the steps of estrogen activity. So mao ba ni siya? So daghan kini may gala no? Dili na mo ikuan kung unsa ang amount sa kuan sa fish kung pila tong kaunon kung sa kuan pero kinahanglan tong may bawaan nga ang rich in fiber gyud mato pa sa giingon sa kong kauban o sa nga libro katog yung mga pagkaon nga katong una nga gibugna gipakaon gihatag sa Ginoo sa tao nga mga prutas, mga legumes, mga beans, mga grains, ila og mga utanon mo ni giingon diri. Unya kani usab mga higala kini ang concept fiber poor foods are hazardous to your health. So katong mga pagkaon nga low in fiber makadaot gyud sa tong lawas. Giingon rin no nga ang kung dunay pagtuon nga ang katong mga tao nga nagkaon og rich in fiber o low in fiber dako gyud sila kuan kanang dako kalainan kay ngano man ang katong mga tao nga nagkaon og low in fiber dako gyud og base pa sa pagtuon sa libro dako og posibilidad nga makabaton sila og sakit. So inganin siya nga giingon diri nga ang the healthiest
And the cheapest and the best way to get kanang makaayos imong lawas mao tong mga pagkaon nga rich in fiber nya. Ato sa bawon migala nga daghan magong mga pagkaon nga rich in fiber nga nara gyud tong palibot sama sa mga malunggay, mga klase sa mga utanon, mga kamuti tops, nara gyud sa tong magkuan kanang mga daghan kayo mga higala. So mo ni giingon. So mao ni mga higala nga matud pa diri nga ang fiber plays a crucial role in weight control, diabetes, and digestion. Nindot kayo ang role sa fiber, no? Kaya ni-play siya og kanang important role. Ilabi na gyud maka-gain ka og gusto nimo ang makakuha man gud ang kaning weight control mao sa ni importante kasong lawas kay nganuman sa diha nga mutaas ang atong timbang nato, posibilidad mo sa nga mutaas po ang atong diabetes o ingon man ang atong dugo nya kalisab nga diabetes nga daghan bang namatay gumikan ang sakita unya kanipon sa atong digestion dili lalim magkasakit mga higala mo nang sa mintras sayo pa atong tunan ilabi gyud sa pagamping sa atong lawas ilabi na gyud kining atong pamalandong sa maayong panglawas sa pagkaon o mga pagkaon nga rich in fiber kay nganuman ang mga pagkaon nga rich in fiber makaprotect siya against colon cancer. Gingon po dire nga eating a variety of refined foods is the best way to provide your body with the fiber it needs. So nindot may gala kaning mga pagkaon nga wala sa gi-refine, wala yung mga preservatives. Kasagaran man gyud nato kay palaban kita dito sa mga pagkaon nga sama pa sa kuan wala kini siyay mga vitamina ug minerales unya makahatag pinagsakit sa atong lawas. So mo ni may gala ang atong pamalandong may tungod sa atong panglawas ang may tungod sa fiber. So Evangelist Nunez napabakay ikadugang sa dili pa nato patukaron ang atong mensahe sa awit sa di pa ta sugod sa ikaduhang nga programa. So atog yung timan-an mga higala, mga pinalangga na kinig yung atong lawas mao gyud ni atong atimanon. So bisan unsa ang atong isulod atog yung siguraduon na kini makahatag sa atog kusog, makahatag sa atog maayong panlawas. Kay unsaon man na nimong lami kung magsapir ta pag-abot sa panahon sa atong mga balatian. O kung kita magkabaton og balatian, daghan maapektuhan. Daghan maapektuhan atong pamilya o ang ubang mga tao. Ngano man, unya kung sige tagpatuyang sa kaon tapos wala ta magtigom og kwarta para pag magkasakita natay pambayad sa ospital. Unya kung atong ibayad sa ospital ato pang inutang. So magkaprinda-prinda. So daghay na itabo karon na ang mga tao sige patuyang sa pagkaon, wala magtigom og kwarta para pang ospital. Pagkasakit na mangutang sa ubang tao, pati ubang tao maamong. So mo na siya atong timan-an mga higala. So kami dire, gabasa lang mi dire. Kay kini pong among gibasa, amo gihapon ning gi-apply kay amo kining na test na gyud, nasulayan na gyud na lami kayo magkinabuhis kalibutan na aduna tay maayong panlawas. Og diri ra kutob ang atong programa may tungod sa maayong panlawas og dili pa ta mo padayon sa ato ikaduhang tawag nga hugna sa atong pagtuon o pamalandong sa mga pulong sa Dios. Ato na paminawan ang misahe sa awit. Kahintang karon sa atong panahon kinahanglan igsoon atong kining sabton kay gihuyong na kita sa atong pagtuo karon bisan sa puloy anan daghan kalisanan.
igsunan, dili gusto ang kaaway na magsinabtanay. Kini angay tang magkunan, aron dili ta mawadan sa kada sigigsuon. Kita magpadayon kay muabot man gayon sa di madugay si Jesus. Ulahan ang maaktan nga andam, usa gamitong nakaroon ang pagtuungan angkon, aron makasulod sa gingharian sa kalamidad karon sa kalibutan, dili pa ni ang katapusan apan sinugdanan. Angay natong tuntan ang tagna sa kasulatan, aron kita maandam sa dili pa ang katapusan. Kay muabot man gayon sa di madugay si Jesus, ulahan ang maaktan nga andam, usa gamiton ta karon ang pagtuungan angkon, aron makasulod sa gingharian